Si Ferdinand Magellan at ang pagkakadiskubre sa Pilipinas. Noong 1480, ipinanganak si Ferdinand Magellan sa maliit na bayan ng Sabrosa sa Portugal. Lumaki siya sa isang maharlikang pamilya na Katoliko, kaya mula pagkabata, natutunan niya ang mga dasal, aral ng simbahan, at tamang pag-uugali. Bukod sa pananampalataya, natutunan din niya ang pagsusulat, agham, wika, at paglalayag, pati na rin ang paggamit ng mga bituin at dagat sa kanyang pag-navigate. Lahat ng kaalamang ito ay magiging sandigan niya sa mga darating na pakikipagsapalaran. Bilang kabataan, sumali si Magellan sa korteng Portuguese, at doon siya natutong makipaglaban at pamunuan ang mga ekspedisyon. Nakasama siya sa mga paglalayag sa India at Timog Silangang Asya, kung saan nahasa ang kanyang kakayahan sa paglalayag, pamumuno, at pakikitungo sa iba't ibang kultura. Ngunit sa kabila ng kanyang karanasan, hindi siya nabigyan ng Portugal ng pagkakataon na pamunuan ang malaking ekspedisyon patungong Spice Islands. Dahil dito, lumapit si Magellan sa Haring Carlos I ng Espanya at inalok ang kanyang serbisyo. Ang layunin ng ekspedisyon ay maglakbay sa kanluran upang maabot ang Spice Islands, at kasabay nito, ipalaganap ang Kristyanismo sa mga bagong lupain. Noong ika-16 ng Marso taong 1521, nakarating si Magellan sa Humunhon, Leyte, sa isang arkipelagong noon ay binubuo ng iba't ibang kaharian at pamayanan. Bago pa man ito tinawag na Pilipinas, ang mga pulo ay pinamumunuan ng mga dato at raha, tulad nina Dato Humabon sa Cebu at Dato Lapu-Lapu sa Mactan. Ang mga tao noon ay may sariling kultura, pamahalaan, at relihiyon, kadalasan ay animismo at pagsamba sa mga espiritu ng kalikasan, at may aktibong kalakalan sa China, India, at iba pang bahagi ng Timog Silangang Asya. Sa Cebu, nakipag-alyansa si Magellan kay Dato Humabon, at sa tulong niya, ipinakilala ang Kristyanismo sa mga lokal. Noong ika-14 ng Abril taong 1521, naganap ang unang pagbibinyag sa Pilipinas, kung saan tinanggap ni Humabon at ang kanyang pamilya ang pananampalatayang Katoliko. Ang pangyayaring ito ang simula ng Kristyanismo sa arkipelago. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang laban sa Mactan. Noong ika-27 ng Abril taong 1521, nakipaglaban si Magellan kay Dato Lapu-Lapu at sa kanyang mandirigma. Sa labanang ito, namatay si Magellan, ngunit nagpatuloy ang ekspedisyon sa ilalim ng iba pang opisyal, at sa huli, nakabalik sa Espanya noong 1522, na nagpapatunay na maaari talagang malibot ang mundo. Ang pagdating ni Magellan sa Pilipinas ay may malaking kahalagahan. Binuksan nito ang daan para sa pagkilala ng Europa sa arkipelago, nagsimula ang pagpapalaganap ng Kristyanismo sa mga lokal na pamayanan, at simula rin ang kolonisasyon ng Espanya, na nagbago ng kultura, relihiyon, at pamumuhay sa bansa. Sa kabuuan, si Ferdinand Magellan ay hindi lamang isang Kristiyanong manlalakbay mula Portugal, kundi isa ring mahalagang tauhan sa kasaysayan ng Pilipinas, na nagdala ng kaalaman, pananampalataya, at ugnayang pandaigdig sa mga sinaunang pamayanan, na nagkaroon ng malalim at pangmatagalang epekto sa bansa.